Blessed morning, mga ka-Radiance. And for this morning, we want to start with a prayer. Heavenly Father, we glorify you, O Lord God, this morning. Salamat, Panginoon, sa araw na naman po ito na ipinagkaloob niyo sa amin. Simula pa lang po, Panginoon, sa pagmulat ng aming mga mata, we know that you have already poured us with siksik, liglig at nag-uumapaw na pagpapala na nagmumula sa inyo. For this morning, Panginoon, we pray that you open our hearts and our minds to receive your words. May our prayers, Panginoon, ay maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, at iayon ito sa inyong will para sa aming mga buhay. O Lord God, pumagitna ka sa mga anak mo. Patuloy na ikaw ang manguna sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy na ikaw ang makita, O Lord God. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I'll give you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You've searched much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus.
It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Truly, O Lord God, our lives, Panginoon, is all about you. Maging patuloy kami nawa, Panginoon, na living testimony of your goodness and faithfulness in our lives. Lord God, sa araw na ito, malugod kayo, maluwalhati kayo at maitaas kayo, Panginoon. All the glory, the praises, all the songs, all the talents, Panginoon, that we could offer, they belong to you and to you alone. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Welcome to our prayer works this Saturday morning, December 9, 2023. Ako po si Brother Aris. Samahan niyo po ako sa isang exciting na usapan tungkol sa kung paano tayo mas lalong magkakaroon ng intensified life. Diba? So manalangin po tayo. Ama naming Diyos sa makapangyarihan, maraming salamat po for this wonderful opportunity, Lord God, to get closer to you. Lord, gusto po namin ng mas intense na pakikipagdiig sa iyo, ng mas intense na pakikisalamuha sa iyo, Lord God. We want to create a deeper relationship with you through our actions, through our faith, especially through our prayer. Salamat po, Lord God, sa umagang ito. Dalangin namin na pagkalooban mo kami ng wisdom. Pagkalooban mo ako, Lord God, ng wisdom na makakapag-share ako ng salita mo ng naaayon sa iyong kalooban at ng wisdom na makakatulong sa bawat isa sa amin para lalong maintindihan ang iyong salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So again, magandang umaga po. So, ngayong December, pinag-uusapan natin yung intensified life. Kung paano tayo mas magiging matatag sa ating paglakad sa ating Panginoon, kung paano mas mapapausbong yung relasyon natin sa ating Panginoon, paano mas mapapalalim yung kabutihan niya sa buhay natin, di ba? So, isa sa mga paraan na ma-achieve natin yung intensified life is to have an intensified prayer. Yan. Kaya naman, ang pag-aaralan natin ngayon ay yung tinatawag nating the secret to prayer. Babasahin ko po ang ating teksto mula sa 1 John chapter 5 verse 14 to 15. Ito po ay mula sa God's Word translation. We are confident that God listens to us if we ask anything that has His approval. We know that He listens to our requests, so we know that we already have what we ask Him for. Yan. So kung i-analyze po natin itong verses na nabasa ko galing sa 1 John, para siyang matatawag ko itong isang conditional statement. Yan. Sa mga nag-aaral po ng logic and philosophy, ng math, di ba, ng English even, meron pong mga lesson patungkol dito. Ito po yung tinatawag nating conditional statement o yung if-then statement. Ang conditional statement po, binubuo po ito ng, yung condition tsaka nung conclusion. For example, kung iinom ako ng tubig, mapapatid yung uhaw ko. Okay? O mapapawi yung uhaw ko. Yung kung iinom ako ng tubig, yun po yung condition. Tapos yung resulta niya or conclusion, yun yung mapapawi ang uhaw ko. So in short, mawawala yung uhaw kapag ginawa yung kondisyon ng pag-inom ng tubig. Diba? So ngayon, i-analyze natin yung verse na binasa ko using this if-then formula. Yan. So, mula po dun sa parts nga nung if-then statement, makikita natin na may dalawang parte yung ating verse. Unahin ko po yung
mas maganda sa pandinig, no? Yung conclusion. Okay? So ito po yung sa verse 15 na we know that He listens to our requests. So we know that we already have what we ask Him for. Yan. So sabi po dito bilang conclusion, we have the assurance that God hears our prayers and grants our requests. Diba? Ang sarap pakinggan nun na nakikinig si Lord sa ating panalangin. We can be confident that God listens to our prayers and that He will grant every request that we have. Di ba? Inisip mo parang, wow, lalo pag anak ka ng Diyos, di ba? Ang sarap malaman na si God has a ready ear to listen to you, that whatever you say to Him, He grants it. Parang tatay na very much willing ibigay kung ano man yung kahilingan ng kanyang anak. Di ba? So, talagang napaka-open ng ng opportunity, 'di ba, na kapag tayo ay nanalangin, napaka-open ni Lord sa atin, pinapakinggan niya tayo, dinidinig niya yung ating mga hinaing, yung ating mga kagustuhan, 'di ba? Yung ating mga desires, our wishes. He has a ready and open and willing ear to listen to each one of us. Yan. Kaya lang, sabi ko nga, di ba, sa if-then statement, dalawang parte po yon. So, yung pangalawang parte, syempre, yung condition. Yan, condition. Na hindi natin magagawa or hindi natin ma-achieve na mapakinggan tayo ni Lord at mabigay yung mga hiling natin kung hindi natin gagawin yung kondisyon. Yun kasi yung mas importante doon eh. So yung condition, mula doon sa verse 14, but we have to ask according to His will or approval. Kadalasan kasi kapag nagpe-pray tayo, doon tayo nakafocus doon sa mas magandang pakinggan, yung ibibigay ni Lord lahat ng ating mga kailangan, di ba? Pero actually, hindi lahat ng ating mga kailangan ang handang ibigay ni Lord dahil si God hindi naman siya parang parang Shopee app na kung ano yung magustuhan mo, i-add to cart mo na lang tapos ready kang mag-check out anytime, 'di ba? Lalo kapag sale, 'di ba? Hindi ganoon si Lord na yung tipong basta hingan mo siya ibibigay niya. Siyempre may kondisyon at yun yung mas importante nating dapat malaman, 'di ba? Kailangan kapag tayo humiling kay Lord, dapat according to His will and that is the condition. We need to ask according to His plan, according to His purpose, so that we will be able to be granted our requests. Okay? So magkasama po yun. Hindi pwedeng mawala yun. Kaya hindi pwede na yung conclusion lang lagi yung ating nagiging source of pleasure, di ba? So kaya kailangan medyo may konti ding sakripisyo dahil kailangan nga nating gawin yung kalooban ng Panginoon to be able to align ourselves, our desires, our actions, our will, and our decisions to His purpose. Okay po? Yan. So now, applying the formula of the condition plus the conclusion na sinasabi ko po kanina mula doon sa if-then statement natin, maiintindihan natin na merong tatlong paraan sa pagsagot si Lord sa ating mga panalangin. Okay? So number one, He says yes. Ang ganda nun, ano? He says yes. Ang tawag po doon ay affirmation. So kapag tayo humiling ng naaayon sa kalooban ng Diyos, He says yes. Right away, immediately, He grants our request. Kasi ibig sabihin, tama ang pananampalataya natin, tama ang ating attitude, tama ang ating desisyon, tama ang ating relasyon kay Lord, at tama ang timing. So lahat tama. So dahil doon, talagang walang
hindrances, di ba? Siguro walang doubt si Lord, very certain siya, sasabihin niya sa'yo agad, yes, anak, ibibigay ko yan, anak. Di ba? Ang saya nun. Pero, meron pa pong pangalawa, yung opposite naman. Yun yung pag nagsabi si Lord sa atin ng no, di ba? That is called denial. Dinedenay ni Lord yung sagot sa atin. Kaya lang minsan para bang ang sakit, no? Na ano ba yan, Lord? Bakit naman dasal ako ng dasal sa'yo, ginagawa ko naman yung alam kong tama. Pero bakit hindi mo magawang ibigay yung gusto ko, Lord? Di ba? Minsan, nako-question natin siya, lalo kapag humaharap tayo sa matinding pagsubok or may challenge tayo na sobrang, parang, tinetest talaga yung ating patience, yung ating uh, perseverance, yung ating pananampalataya. Tapos dun pa sasabihin ni Lord, sorry anak, no talaga. Di ba? Pero, bakit kaya ganun? Kung tignan natin yung conditional statement, siguro ang dahilan doon, if we ask not according to His will, di ba? Kung hindi tayo nag-a-align dun sa kondisyon nga na hihingi tayo sa Panginoon sa panalangin na naaayon sa kanyang kalooban. So, syempre, ang resulta nun, if we ask something that is not according to His will, then the result is our results will not our request rather would not be granted. Diba? So, understandable naman po, di ba? Pero alam nyo ba, yung feeling of rejection na pwedeng magkaroon tayo out of the denial of our request, baka kasi ang dahilan nun, merong mas magandang plano si Lord para sa'yo. Baka kasi um, hindi nga dahil hindi tama yung faith natin, tinetest niya pa kung yung heart natin kung paano pa mas mag-improve, di ba? Tapos again, baka hindi pa tama yung timing and also baka yung relasyon natin sa kanya kailangan pa rin maayos. Diba? So talagang opposite nung yes yun. Now, pero yung rejection nga na ito leads to a redirection. Yun. Kasi, according to Proverbs chapter 3, verses 5 and 6, but trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight. Ha? Magtiwala lang tayo sa Kanya na may purpose siya, na alam niya yung best para sa atin, na kung hindi man niya pinagkaloob yung ating pinananalangin, baka nga kasi hindi ngayon yung tamang panahon, baka hindi yun yung para sa'yo, baka may mas maganda pa na nakahanda para sa'yo. Masyado ka lang nagmamadali, masyado ka lang nagsisettle dun sa less, dun sa mediocrity, dun sa pwede na, meron pala si Lord na nakahanda sa'yo the best or pwedeng-pwede. Diba? So, wag natin ka-questionin mga kapatid yung kalooban ng Panginoon para sa buhay natin. Alam ko masakit. Siyempre, depende sa pinagdadaanan, di ba? Alam natin na iba't iba tayo ng pinagdadaanan, iba't iba ng gravity ng sakit, iba't iba ng seriousness yung ating mga problema. Pero, let's just trust in the Lord. Let's have faith in Him. Let us be confident that He knows what is best for us. That is why sometimes He says no. Pero alam niyo po ba, mayroon pang pangatlo. Yan. Yun namang sagot niya na, wait anak. Stop ka muna dyan. Pause ka muna. Yan. So ang tawag po doon ay delayed affirmation. Yung tipong, pag tinignan natin yung formula, you ask according to His will. Tama. And then, He shall grant your request. But, at the proper time. Yun. So, kung yung yes, posible na ginagrant ni Lord agad yung request natin immediately. Yung mabilisan. Yung kita mo agad yung resulta.
Pero may mga pagkakataon, mga kapatid, na kapag tayo humiling sa Panginoon, it will take time. Probably, it will take several weeks, several months, several years. Diba? Hindi kasi natin alam yung tamang timing ng Panginoon eh. But according to Isaiah chapter 60 verse 22, God has His perfect timing in the sense that when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Diba? So, ang sarap nung assurance na, uy, sinagot ni Lord yung panalangin ko. Nakaano lang, ah, kumbaga sa shopping, na-order mo na eh, na i-deliver na. Medyo natenga lang siya doon sa magde-deliver. 'Di ba? Hindi lang agad na deliver, baka na traffic lang, 'di ba? Kasi nga God knows when it is right for you to receive your blessing. God knows the proper time. Baka nga kasi kaya kanya pinaghihintay dahil meron pa siyang gustong makita sa iyo na mag-effort ka pa naman ng konti para ipakita sa akin na worth it mong ma-receive yung biyayang nakaredy na sa iyo. Or baka, yun nga, may tamang timing ang lahat na feeling mo ito na yun yung timing na yun. Pero yung pala, may mas akma na panahon para ma-receive mo yung blessing na yun. Kasi nga baka hindi ka pahinog na kapag ka na-receive mo yung blessing mo, baka mawala ka kay Lord or baka maubos mo agad, baka hindi tama yung stewardship na pwede mong magawa yung pagmamanage mo ng biyaya na meron siya, baka hindi akma kapag ka na-receive mo agad, di ba? So kasi kailangan kapag ka na-receive mo yung iyong request, kailangan you have your sound mind, sound heart, di ba? And sound spirit. Talagang kailangan umaakma ka din sa kalooban ng ating Panginoon. Di ba? So mula dun sa mga sagot niya na yes, no, and wait, we can conclude, brothers and sisters, that the secret to prayer is really to align to His will. Okay po ba? So now, paano nga ba tayo mag-a-align sa kalooban ng Panginoon? How can we identify what God's will is? So number one, seek His Word and the guidance of the Holy Spirit. Kailangan mag-spend tayo ng time for devotion, reading His Word, meditating on His Word day and night, and seek the guidance of the Holy Spirit to give His wisdom para matulungan tayong magdesisyon ng tama so that we know that what we are praying for is right for us and is according to the will of the Lord for us. Diba? So kaya kailangan talagang wag tayong mangingimi na magbasa ng salita ng Diyos, makinig ng salita ng Diyos, especially during services, katulad ng mga ganitong opportunities pag Saturday prayer watch or prayer works, yung ating Wednesday midweek service, our Sunday services, even yung pag-attend natin ng LPAT. So lahat yun makakatulong para masok tayo sa word ni Lord and we would know kung ano yung kalooban niya sa atin. Siyempre, meron time, di ba, na pag nakikinig tayo sa tinuturo ng pastor, para bang, ouch, sa akin yun natatamaan ako nung salita ni Lord through the pastor diba? So, dun pa lang, malalaman mo na ito yung kalooban ni Lord para sa akin. Yeah. So, we really have to spend time in knowing and understanding deeper with more intense desire yung salita ng Diyos. Okay? So, pangalawa po nun, submit to God with full humility. So, we need to always bear in mind that God has the authority over our lives. Hindi tayo mga kapatid yung dapat masusunod. Hindi yung gusto natin yung dapat masunod. Laging kailangan yung gusto ni Lord yung dapat masunod sa buhay natin. Okay? So we need to submit. We need to be humble and consider that the Lord has better plans for us. Siyempre siya yung
may gawa sa atin. Alam niya kung ano yung nararapat para sa atin, di ba? Binigay nga niya yung anak niya para iligtas tayo. So, binigay niya yung best niya. So, He knows what is best for us. Kailangan lang talaga pag-igtingin natin yung ating pananampalataya na magtiwala tayo sa Kanya whatever purpose, in whatever purpose He has in our lives, kailangan mag-submit lang tayo sa Kanya with full humility. And then thirdly, we also have to seek counsel from others. Yung tipong magtatanong din tayo ng advice mula doon sa mga kapanalig natin, mula doon sa ating mga kapatiran na talagang maigting din yung pananampalataya. Kasi syempre sila din yung nakakakita sa atin kung ano yung maayos para sa atin. Kasi meron tayong mga bagay na alam natin sa sarili natin, um, pero minsan parang alam natin kung ano yung tama, pero ginagawa pa rin natin yung alam nating hindi makakabuti sa atin. Kasi parang yun yung gusto natin, di ba? Medyo nabablinded tayo ng mga ganung bagay. Pero may mga tao na sila yung nakakakita nung dapat pala nating mas ginagawa. Diba? Kasi mayroon tayo, yun nga, sabi ko kanina, may mga bagay tayong hindi nakikita or nagbubulag-bulagan tayo na alam naman natin na yun nga yung tama pero hindi pa rin natin ginagawa. So either bulag tayo or nagbubulag-bulagan. So mas maganda na merong mga tao talaga na nagsasabi sa atin, hey, ito yung dapat mong gawin, ito yung will ni Lord sa'yo, gumising ka sa katotohanan, makinig ka sa mga payo. Diba? So you have to seek the counsel of others. So let's admonish each other. Let's counsel each other. Let's encourage each other with the word of the Lord. And then, pang-apat, seek wisdom from your circumstances. Sa mga pinagdadaanan natin sa buhay, syempre imposible naman na wala kayong natututunan out of them. Di ba ba? So sa lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay, mayroong mga nagre-result sa maganda, may nagre-result sa hindi maganda. So kung maganda yung nagiging resulta, ang saya ng feeling, di po ba? Na talagang tama yung ginawa kong desisyon. Kasi ito yung naging resulta nun. At ito yung naramdaman ko, napaka-happy ko, napaka-contented ko doon sa naging desisyon ko. Diba? Pero alam naman natin na kapag nagdesisyon tayo ng hindi akma sa kalooban ng Panginoon, syempre may mga consequences yun na tayo rin naman yung nahihirapan, yung ang bigat-bigat sa puso natin, hindi po ba? Kaya naman, you have to seek wisdom na ano ba yung mga pinagdaanan ko sa buhay na makakatulong sa akin para malaman ko kung ano yung plano ni Lord para sa akin. Kasi through your circumstances, makikita mo nga kung ano ba yung passion mo, kung itong passion mo ba makakatulong din sa'yo, kung ano ba yung interest mo na um, pwedeng interesado ka pero hindi pala naman okay para sa'yo. Diba? So maraming makukuha kang wisdom out of the the experiences that you have encountered in life. So, ang dami-dami nating sources of information on how we can assure that we are doing God's will for us. Diba? So, the Word of God, the guidance of the Holy Spirit, the counsel of others, the wisdom from our circumstances, and the submission that we need to do in front of the Lord. So yun po, mga kapatid, ang sikreto ng tamang panalangin. Submission to God and heeding to His will. Sa pamamagitan nito, we can have a really intensified prayer leading to an intensified Christian life. So ngayon po, mananalangin tayo. Dalawa lang po ang ating pananalangin ngayon. Unang-una, let us pray for God's will and purpose to be clear in your life. Panalangin natin na maging maliwanag pa sa sikat ng araw kung ano yung plano ni Lord para sa buhay natin.
Nang sa gayon, mailinya natin ng maayos yung ating aksyon sa kanyang kalooban. Diba? Para alam mo natin na kapag tayo nananalangin, lahat ng ating desires ay umaangkla doon sa will of the Lord. And then second nga, pray that your actions, your decisions, your words will also align to His will. Okay? So manalangin na po tayo. Ama naming makapangyarihan, napakasaya po namin na nalaman namin na handa kang sumagot sa aming panalangin. Yes, Lord. Salamat po dahil you affirm our prayers. Sumasagot ka po ng yes sa amin kung our desires are also aligned with your will. Salamat po sa mga pagkakataon na talagang binibiyayaan mo kami ng sobra sa sapat. Diba? At tulungan mo kami na maintindihan din, Panginoon, na kapag ka ikaw ay nagno-no and sinasabi mo na wait, because you know what is best for us and you know the proper timing for our prayers to be granted. Panginoon, tulungan mo kaming lumawak pa yung aming kaisipan ng talagang maging malinaw sa amin kung ano yung kalooban mo sa buhay namin. Lord, help us to always continually seek you, seek your word. Help us to have an intensified devotion period, Lord God, na talagang mauuhaw kami, Lord God, sa pakikinig ng iyong salita, sa pag-intindi ng iyong salita, Panginoon, na makuha namin yung living word mo araw-araw for us to be guided in everything that we are supposed to be doing, in every decision that we are to make, Panginoon. Tulungan mo kami, Banal na Espiritu, guide us every step of the way. You're our comforter, you are our counselor, Lord. Lord, Holy Spirit, I pray na gabayan mo kami ng tama sa araw-araw na kakaharapin namin. Dalangin din namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng humility para mag-submit sa'yo, na hindi ka questionin sa kung ano man ang best na naiisip mo para sa buhay namin. Alam namin, Panginoon, na minsan hindi nagtutugma yung gusto natin at hindi nga nagiging maganda din yung aming mga reaksyon doon at minsan naka-question ka pa namin. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon na kine-question namin kung ano yung kalooban mo. Tulungan mo kami, Panginoon, na talagang maging submissive sa'yo, talagang maging humble, na unahin ka besides our desires, Panginoon. Ikaw ang manguna sa bawat isa sa amin, sa lahat ng aming gagawin ng actions and our words also. Lord, help us to also have a group, have individuals who will be able to help us, who will be able to admonish us, who will be able to provide us encouragement, advice, Panginoon, sa mga panahon na kailangan namin. Salamat sa mga taong ito na ginagamit mo, Panginoon, para yung salita mo din ay ma-validate namin, ma-verify namin, Panginoon. Salamat sa mga taong makukulit na talagang sa kakulitan nila, Panginoon, ay talagang nadidikdik sa amin kung ano yung dapat namin gawin. Salamat sa mga totoong kaibigan. Salamat, Lord God, sa mga magulang. Salamat sa mga kamag-anak. Salamat sa mga pastor. Salamat sa mga LPath leaders, sa mga kapatiran na talagang handang magbigay ng advice na naayon sa iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na talagang magpalakasan sa isa't isa nang sa gayon. Lahat kami, Panginoon, na nag-a-advisean sa isa't isa ay tunay nga na mag-a-align ang aming mga kagustuhan sa iyong kagustuhan. And Lord, we also ask that we always find wisdom in all our circumstances. Tulungan mo rin kami na magpasalamat sa lahat ng aming mga pinagdadaanan, mapamaganda man yan o hindi. Help us to have the attitude of gratitude all the time at an attitude of openness sa mga napapagdaanan namin, na we will treat
the challenges that we undergo as your form of constructive criticism. Na talagang maintindihan namin na yung mga pinagdadaanan namin ay merong rason, na merong dahilan, na ito yung gusto mong mangyari because we need to improve our relationship with you, to improve our faith, to redirect our desires, to redirect our thoughts, to improve our relationship with you, and to understand na talagang merong tamang timing ang lahat ng bagay. Help us, Lord God, to just be wise, like what you granted to King Solomon before when he asked for wisdom. We also ask for that same wisdom, Panginoon. Maraming salamat po dahil alam namin, Lord God, sa pamamagitan ng iyong guidance, malalaman namin ang kalooban mo. At kapag nalaman namin ang kalooban mo, we are confident that you will listen to our prayers and that you will grant our every desire according to your will. Maraming salamat po, Lord God. We love you. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po.